Hello guys, hello, good evening, good evening. Let me know guys if naririnig nyo ako. Okay lang ba yung audio natin? Type yes if naririnig ako. Malinaw? Hindi choppy? Sir Herbert, yes, awesome. That's Ma'am Ana. Hi Ma'am Ana. Kumusta? All right. So, tonight, continue natin yung ating training. Okay, we are actually more than halfway ng ating training. All right? So, basically halos na-cover na natin lahat ng aspects ng design and other settings. Ang hindi lang natin natatakil pa is yung anong tawag dito, yung pagbili ng domain. Since wala si Luis, itatry ko ngayon mag-check out using my own credit card since admin naman ako nung website. But hopefully makapag-check out tayo tonight. Kung hindi, we'll try to have it by tomorrow. All right. So, okay. Wag na natin patagalin pa. Let's dive into it. So, nakikita ba yung ano ko? Yung, anong tawag dito? Yung Zoom? Okay, teka lang. So, anyway. So, let's close this one first. Then, let me know if nakikita nyo na yung Shopify backend. Type yes. So, naka-share screen ako. Yung Shopify na yung naka-share screen sa inyo. Type yes if nakikita nyo na yung Shopify. Yes, okay, good. So let me go to my account. Okay. Oops. Mukhang problema na naman natin ang internet ngayon. Why is that happening? Hang on. Let me refresh it. Ang aming internet ay damn. There's no Shopify has been try to space or going to another page in Shopify. Visit our status page for updates. Gumagana pa siya kanina. All systems are operational. What is going on? Probably my internet. Hang on. Let me try it again. That's so weird. 1 second. Weird. Let me try to open this from other client. Meron ako na-save dito from one of my client. Wow, okay. It looks like we're having a problem. Dang. Naka-down siguro yung Shopify. There you go. Nag-open siya. Oops. It's preventing it. Hang on. Maybe. Come on. Oh, there you go. Okay. So, thank God. Gumagana siya. Probably internet ko may problema. Okay. Possible yun. Alright. Sana maayos natin. Let's refresh it again. Nakakainis ito. Ilang days na to, Globe. Shout out sa Globe. Damn it. Gapang guys. Audio ko okay naman. Malamang choppy din ako. Hopefully hindi. Naglolo ko siya.
Try natin punta ng settings. Okay pa siya kanina eh. Okay, so tsagain natin to guys. So checkout page, customize natin, webinar flow natin tonight is itong tatlo. Checkout page, teka, na ano na pala natin to, na sort out na natin to last time. I think it was yesterday. Yung ating legal business name and then yung store currency, yung time zone. So na-discuss na pala natin to, sorry. So shipping and delivery, try natin tapusin yung part na to. Server error. Why is it happening? Let me quickly refresh it again. Damn boy. Okay. So this one, shop location, pwede mo tong yung kung local lang siya, so domestic lang siya, no? Yung international, yung kung may rate ka doon sa halimbawa hindi free shipping yung iyong store. So mag-a-add ka ng rate dito. Usually yata ang rate, if I'm not mistaken, parang ang standard rate is nasa around 45, no? So around standard, and then ang price nun is 45. Usually ganun eh sa Shopee, sa Lazada. Let's check doon sa standard rate ni Lazada, Shopee. Tingnan natin kung magkano ang standard rate. So depende yung guys sa sa shipping nyo doon sa location kung saan kayo located, obviously. So instructed 2 crowns. Okay. Say for example, check out tayo kunyari. Tingnan natin kung magkano yung standard delivery ni Lazada. Ayun 40 pesos. So usually 40 pesos si Lazada, si Shopee, tingnan natin. Shopee. Tingnan natin. Let's say ito. Alam ko 45 si Shopee. Ito, 38 pesos. Yan. So, safe na siguro yung 45 para doon sa inyong standard shipping fee kung hindi covered yung kung hindi covered yung shipping. Pag may promo kayong free shipping, obviously ipapatong nyo doon yun sa price points nyo. Halimbawa, ang price nyo ay, let's say, ang selling price nyo ay 200 pesos. Obviously, ipapatong mo yung 45 pesos na shipping fee para maging ang selling price mo ay 245 sa website. Okay? Ilalabas mo sa website mo kapag anong tawag dito? Tingnan natin yung store. So pagdating mo dito sa website, 'di ba naglagay tayo, pwede ka maglagay dito ng itong part na to ng free shipping. Okay? Itong part na to. Provided na doon sa products mo, kung ang selling mo dapat ay 245, let's say for example, or ito, let's have this as an example. So 450, 'di ba ang price mo sa website? Tapos sinabi mo sa store mo na free shipping o kunyari dito, dapat noon ang presyo dito is nakapatong yung 45 pesos. So 450 plus 45 na shipping, na-covered na kasi noon eh. So 495 dapat ang presyo mo dito kasi nag-free shipping kayo. So nakapatong doon sa price mo doon sa website. Nakuha? Okay, so balik tayo sa checkout. Okay. Now, dito meron kang options kung anong information ang kukunin mo kay customer. So kung combination ba ng phone number or email, pwede, or email lang ang kukunin mo.
So I highly suggest na phone number and email kasi magkakaroon ka ng email marketing eh. So you will be needing those information kapag ka nag-remarketing ka na. So kailangan mo yung email or phone number. Okay? So keep it as it is. Then sa customer information kasi only require last name. I would suggest siguro first name and last name. Okay, para malinis yung mailing list mo. Company name, it is not necessary kasi hindi naman lahat ng tao may company. Okay? Tapos address line, optional lang. Shipping address, kung ano yung shipping address, same with the anong tawag dito? The home address. Kaya nga siya optional lang yung yung nalagay dito. So kung ano yung shipping address, yun na rin yun. Okay? Tapos marketing options, email. Pwede rin tong SMS, pero kailangan mo dito ng plugins, ng apps na mag-install. Okay? Pero just check email lang muna. Okay? Hindi naman kayo magtitip eh, so hindi i-uncheck mo lang yan. Ito, address collection preferences, use the shipping address as the billing address by default. So tama lang yan. Okay? Then order processing, after an order has been paid, meron kang option to automatically fulfill the orders line items. Okay? Or pwedeng i-manual mo to kasi ito, don't fulfill any of the orders line automatically. Ibig sabihin, ipo-fulfill mo siya manually. Okay? Kasi maari kasi na let's say ang payment method mo ay anong tawag dito? Cebuana, 7-Eleven. So, kapag ang nilagay mo ay automatically fulfill the order items or order items, then definitely malilito ka na ay bayad na to, pero in reality ano pala siya, babayaran pala siya sa 7-Eleven, sa Cebuana, or kung anumang third party na payment providers. So dapat don't fulfill any of the order line items automatically. Okay? Unless na lang kung ang payment method na available mo lang is PayPal or credit card. Kasi automatic yon kapag nag-check out si client or si customer, automatically makakapture yung kanilang payment. Alright? So pero kung meron kang other options like credit card, PayPal, Paymaya, GCash, 7-Eleven, Cebuana, then ilagay mo to. I-tick mo yung box na yan. Okay? And then dito kailangan natin dito ng add account. Pero let's not dive into it first. Okay, let's save it for now. Okay, and then next natin is how to add a page. Okay, so dalawang option mo para makapag-add ng page. Okay, number one is yung dito sa apps. Okay, since wala nga akong access ng apps dahil wala pa si Luis, anong tawag dito? So hindi ko pa siya ma-access kasi pwede ako mag-create dito ng landing page sa apps. Okay? Pero this time, pwede ka naman mag-add ng additional page sa store mo using this one, yung pages. Okay? So let's say gusto mong maglagay pa ng isa pang page sa store mo, then just click add page. And then the title of the page, let's say for example, pwede mo lang lagay dito ay appointment page. Halimbawa, kagabi meron yata tayong naka-join na travel agency. So, pwede mong lagyan dito ng appointment page. Okay, and then you can customize this one by kung ano yung tawag dito, kung ano yung purpose ng page na to. Kung halimbawa appointment page to, so kailangan mo dito ng appointment or calendar app. Okay? I would suggest you use Tidycal or Calendly. Okay? Tidycal. Ito, yung sa isang client ko, meron siyang Tidycal. And then, ito yung booking link niya. So, ang lalagay mo lang dito
Then, ito halimbawa, lagay mo dito, if you want to book an appointment, with us, click the link below. Okay, then lagay mo yung appointment na link kung ikaw ay isang travel agency or any local business or any business na nangangailangan ng anong tawag dito ng booking link. And then you can also add anong tawag dito, image or video. Insert image. Then you can insert, let's say this one. Let's use this one as an example. Insert image, yan, pwede ka maglagay, or video, pwede ka rin maglagay ng video. So ito yung part na makakapaglagay ka ng video. Okay? Then ano pa, insert table, pwede ka maglagay, pwede ka pang maglagay ng text color. Okay? Pero that's, depende na sa yan. Okay? And then click save. And that's it. May appointment page ka na na-create. Alright? So this time, tanggalin ko lang itong booking link kasi baka may mag-book dito. Okay? Okay, try natin ipasok yung try nating anong tawag dito? Bumili ng domain. Kung mapapayagan ako kasi hindi ko sure kung nabigyan ako ni Luis ng ng top level access. Kung makakapagbili ako ng domain niya, let's try, pero teka, hindi ko sure kung anong domain ang niya. Gusto niyong domain name pala dito. Baka meron siyang preferred na na domain name. So okay, so if you want to buy the domain pala, you can just click the home page, yung home tab dito sa bandang kaliwa, and then you can select a plan. Okay? Kasi yung store mo may password pa kasi wala pang, ibig sabihin hindi pa siya available sa internet. So magiging available yan, matatanggal lang yung password kapag ka premium na or binayaran mo na yung domain mo. So click mo lang tong pick a plan. I'm not sure kung mabibigyan tayo ng anong tawag dito, ng access. Then pick a plan or choose a plan. Click mo lang to. Then ayun nga. So basic natin $1 per month for first 3 months. Okay? So ito lang muna yung select nyo kasi nag-uumpisa pa lang naman kayo. Basic muna. So by the time na tawag dito, medyo nagamay nyo na si Shopify, pwede na kayo mag-upgrade to Shopify Plus data to eh. Ito Shopify Plus and then Advanced. So starting at 19, okay, $19 per month. Ngayon, i-click nyo lang tong choose basic. Okay? Then ayun na nakalagay dito, monthly $1 times 3 months. Ibig sabihin, in the next 3 months, ang babayaran nyo $1 lang per month. Then after 3 months, ang babayaran nyo na is $25 per month. Okay? Kung monthly kayo magbabayad kay Shopify. Pero kung yearly yung i-avail nyo, ganun pa rin $1 by 3 months and then 228 annual subscription nyo. Kaya siya 228. Kumpitin natin kung tama So, anong tawag dito? 228, 19 times 12, tama, 228. Ayan Kasi magiging 19 na lang siya. Pero kung monthly siya, ang charging sa'yo ni Shopify, 25. Okay? $25 per month. So, nakasave ka ng $72. Okay? Now, assuming na nag-i-start pa lang naman kayo talaga, ayaw nyo pang bilhin yung $228 kasi, 228 times 55, nasa 12,000 din to. So, gusto nyo magpa-charge muna ng monthly subscription, pwede naman. Dito lang kayo sa $25 per month. So, magkano lang yun? Parang 1,300. 25 times 55. So, 1,375. So, yun lang muna i-charge sa inyo. Then, ang gagawin nyo is, click nyo lang to.
and then mapupunta kayo dito sa part na to. Okay? Ilalagay nyo dito yung information nyo, yung full name, first name, last name, tapos yung address. Ito, make-up address lang natin to nung kagabi. So yung address nyo talaga mismo na na nandoon sa card. Okay? Now, lagay lang natin dito yung phone. Try natin to kung papasok. Save address. Must be the account owner to edit business details. Okay. So hindi ako pinapayagan. Hindi ako pinapayagan kasi hindi ako account owner. So this is the this is the process on how you can be able to buy the domain. Okay, pinapakita ko lang dito pero I'm not gonna check it out. Okay, and then the next thing that you're gonna do kapag nakompleto niyo na tong part na to, click add, and then you will have an option to pay either PayPal or credit or debit card. Now, kung wala pa kayong PayPal, I would suggest credit or debit card. Okay? Now, ano tawag dito? Kung wala kayong credit card, sa mga taong anong tawag dito, hindi pa nakaka-avail ng credit card talaga, pwede nyong gamitin yung GCash na card, okay? Or Paymaya na card. Kung meron man kayong home credit card, any Visa or Mastercard na card. So pwede nyong gamitin dito. So ipapakita ko sa inyo itong home credit kasi pag nag-avail ka ng home credit, bibigyan, alam mo, nangutang ka sa home credit ng appliances. Bibigyan kayo nito. Nakikita niyo ba ako? Teka. Nakikita niyo ba yung aking, stop sharing muna ako. Ito guys, takpan ko yung information ko. So home credit, pag nangutang kayo sa home credit, merong bibibigay na ganito. Okay? Tapos yung front nung card nyo, nandoon yung card number nyo. Okay? Yun yung ilalagay nyo doon sa credit card information. Tapos meron doon sa likod na 3-digit number, yun ang ilalagay nyo doon sa CVV number na hinihingi sa inyo. Papakita ko sa inyo dito. Okay? Kailangan. So, di ba, itong card number, yung harap nung home credit card nyo. Okay? Tapos, obviously, merong expiry date doon. Yung CVV na hinihingi is yung nasa likod ng card nyo. Okay? Kung meron kayong Paymaya card, meron kayong GCash card, merong CVV number yun sa likod. Okay? 3-digit yun. Yun ang ilalagay nyo dito para anong tawag dito? Makompleto nyo yung pagbili ng domain. Okay? Tapos, obviously, yung information nyo ilalagay nyo dito and then add credit card. So, hindi nga tayo maka-push through kasi nga hindi ako yung owner ng store. Okay? So, ganun lang siya kasimple guys. Tapos, pagdating nyo dun sa checkout page, hihingin na sa inyo yon kung ano yung domain name na gusto nyo. Okay? So, since this one is Dear Twyla ang store name niya, so possible na ang maging domain niya is deartwyla.com or deartwyla.com.ph. So, depende sa inyo kung ano yung gusto nyong domain name. Okay? Sino sa inyo ang hindi pa rin nagigets kung anong ibig sabihin ng domain? Okay, pwede kayong mag-ask ng question. Hindi pa rin makuha kung ano yung pagkakaiba ng domain at ng hosting. Pwede kayong mag-unmute. Wala. Okay? So yun, explain ko lang ulit, ang domain name nyo is yung address nyo sa internet. So ang address ko sa internet, digitalhomey.net, yun yung domain name ko. And then ang nag-host ng aking mga files ay si Wix. Wix kasi yung napili kong platform to build my own website. Pwedeng WordPress. So kung ang hosting nyo ay WordPress, yun yung magiging storage ng files.
Tapos kung ang binili niyong domain is from GoDaddy, so kailangan yung i-integrate yung domain name niyo sa WordPress. Okay? Pero this time kasi simple ang method kung paano ka bumili ng domain kasi si Shopify mismo, pwede ka nang bumili ng domain at naka-host na rin siya sa Shopify mismo yung inyong website. Unlike kung mag-create ka ng WordPress na website, iba yung hosting mo, which is nasa WordPress yung hosting mo. Tapos usually bumibili ka ng ng domain sa Bluehost, HostGator or GoDaddy. So kailangan mo pa ng integration doon para ma-connect mo yung domain mo sa hosting mo. Meron po bang libreng domain or saan po may pinakamura? Dito kasi, Ma'am Eunice, I would suggest na dito mo na rin bilhin yung domain mo. Huwag ka nang bumili ng domain sa other platform like HostGator, GoDaddy, ano pa yung isa? Bluehost or any domain provider. Kasi dito, para hindi ka na mahirapan, dito ka na bumili mismo sa Shopify. Okay, since Shopify yung hosting natin, dito ka na rin bumili ng domain. Okay, para iwas sakit ng ulo. Kasi pag binili mo pa yan sa labas, masakit sa ulo yun i-integrate dito. Okay? May question? Okay? Okay, good. Sana nasagot ko yung tanong nyo, Ma'am Eunice, and mukhang nasagot ko naman. Okay? So guys, make sure na, anong tawag dito? Make sure nyo na nabili nyo yung domain before na mag-expire yung plan nyo. Kasi ito, one day left in trial na. Sino na ba sa inyo yung nakagagawa na ng mock-up since day 1? Kasi di ba meron tayong recording? Meron na ba sa inyo? So day 1, di ba nag-start tayo mag-create ng website ni Luis. Dapat sinusundan nyo na yon. Okay? So by day 3, dapat nakabili na kayo ng domain. Okay? Right? Questions? May questions po? I'm accepting questions tonight. Kasi halos 90% na natin na tackle yung yun na yun, halos na yun. Unless meron pa kayong additional na questions. Akala ko matatapos natin ng 7 days eh. Almost 3 days or 4 days. Siguro meron pa tayo until tomorrow, pero kung meron pa mga questions na mag-a-arise. Or tonight, meron mga questions? May napili lang kayong niche na papasukin? Pwedeng beauty products, pwedeng t-shirts, pwedeng ano pa ba? Madaming mga anong tawag dito? Mga kitchen products, home appliances. Meron na kayong naisip? Wala? Question, guys. Parang magaling na sila. Magaling na sila kabisado na nila yung Shopify. Alright? Paano po ako makakapag-add ng traffic sa store ko, sir? Ayan. Good question ni Ma'am Eunice. Again, you need to drive traffic using Facebook ads. Okay? You can also drive traffic to your Shopify website if you have a good following. Let's say, for example, may TikTok account ka and then you have, let's say, 10,000 followers. Kasi sa TikTok ngayon, pwede kang magbenta kahit na na wala kang Shopify website eh. Pero much better, meron kang Shopify na pwede mong i-drive yung traffic doon. That's organic traffic na pwede mong ma-generate from TikTok. Or kung meron kang YouTube account, may Facebook page ka naman, sa Facebook page kasi, unless na lang na magpe-paid ads ka or Facebook ads, mas mapapabilis yung pag-drive mo ng traffic doon sa website mo. Okay? Pero kung organic traffic lang from Facebook page, mukhang mahirapan ka. Kaya you need Facebook ads to generate traffic to your Shopify website. Okay? And then, yun nga, meron tayong training para doon.
So depende sa inyo kung gusto niyo i-avail yung Facebook Ads course. Okay? So wala namang sapilitan. So, yun. Late po ako, sir, nung first day, paturo po mag-list ng product. Nandoon na nag-manual bulk product upload. Hindi natin na-tackle yon, pero meron tayong manual anong tawag dito? Manual upload ng product. So sa day 1 nandoon 'yon. Check mo yung first day training natin. Okay? So ano pa? Questions? Questions, guys? Wala na? Okay, day 1, Ma'am Eunice, day 1. Check mo yung day 1 kasi nag-upload tayo ng product doon sa day 1. Okay? So I guess that's it for now. If you don't have any questions, let me know sa chat group or doon sa Facebook group natin kung meron kayong naisip na questions. Then we can address that tomorrow, or pwede ko ring doon sa mismong sa group chat natin i-address. Okay? Wala nang questions? Ma'am Joy, Sir Manuel, Sir Vic, Sir Herbert? Wala? Alright, sige. Mukhang wala na silang questions. Then, again guys, thank you so much for joining. And I'll be uploading this recording doon sa ating Facebook group. And if may questions kayo, you can always ask doon sa group chat natin, and then I'll be happy to answer those questions. All right? Thank you so much, guys, and have a good night. Thank you. Okay. Thank you, Ma'am Shirley. Okay. Bye-bye.